Magandang balita ito para sa Ukraine. Sa summit ng G7 sa Pransya, pumayag si Donald Trump na tumulong sa Ukraine, kabilang ang pagbibigay ng misail at pagpapalakas ng presyon at parusa kay Putin. Kapalit nito, gusto niya ng tulong mula sa mga kaalyado sa Europa tungkol sa Iran dahil ang kanyang kasunduang pangkapayapaan ay mas mukhang kabiguan kaysa tagumpay sa Iran. Mas mahalaga, ang kasunduan ng US at Europa ay may suporta ni Trump sa Europa ukol sa Ukraine habang tumutulong ang Europa sa pagbubukas ng kipot ng Hormuz sa gitnang silangan. Sa wakas ay nagkaroon na ng anyo at ngayon ay naging malinaw na kung ano ang gusto ni Donald Trump mula sa Europa. Naramdaman ng Europa na kailangan siya ni Trump at humiling ito ng tulong sa Iran kapalit ng suporta sa digmaan ng Russia sa Ukraine. Pinirmahan ni Trump ang kasunduan. At ang pinakamahalaga, pagkatapos ng summit, sinuportahan ni Trump ang pinagsamang komunike ng G7 kung saan malinaw na nakasaad hindi lang ang suporta sa Ukraine, kundi pati ang matinding pagpapalakas ng presyon sa Russia. Bukod pa dito, makakakuha rin ng Ukraine ng lisensya para gumawa ng kanluraning misail at air defense system sa kanilang bansa. At pagkatapos ng summit, si Trump mismo ay hayagang nagsabi na oo, pag-aaralan ng Estados Unidos ang posibilidad ng pagbibigay ng mga malayuang misail para sa Ukraine at tutulungan din ang Ukraine na mapilitang umupo sa negosasyon ang kalbong diktador na si Vladimir Putin. Ako si Alexei Pechi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, ilike ang episode na ito, at huwag kalimutang mag-iwan ng inyong komento sa ilalim ng video na ito. Mag-subscribe sa Telegram channel kong Pechi News. Nasa video description ang link. Sige, isa-isahin natin. Matapos ang pag-atake sa mga kaalyado sa Europa, biglang pinuri ni Trump ang summit ng G7 at ang Pransya at si Emmanuel Macron sa organisasyon nito, kahit nagbanta siya ng bagong taripa bago bumiyahe. Pero sa huli, isinulat ng politiko ang mga sumusunod, CP. Malinaw ang pagiging bukas ni Trump sa presyon kay Vladimir Putin ng Rusya na tapusin ang digmaan sa Ukraine at ang paghingi niya ng tulong sa mga kaalyado para mapatatag ang kasunduang tigil putukan kasama ang Iran. Tila nabubuo na ang kasunduang sinusuporta ni Trump ang Europa ukol sa Ukraine kapalit ng tulong ng Europa sa seguridad ng Strait of Hormuz, ang mahalagang daanan ng tubig na nagdudulot ng biglang pagtaas ng presyo ng enerhiya kapag isinara sa digmaan laban sa Iran. Ang mga pag-uusap na ginawa namin sa isa't isa at kay Pangulo ng Estados Unidos, kapwa sa mga opisyal na pagpupulong at sa mga di-pormal na pagkikita sa bansa ay nagbibigay sa akin ng tiyak na pakiramdam ng optimismo, sabi ni Kansilyer ng Alemanya, Friedrich Merz. Ang pakiramdam ng ginawa ay ramdam sa lahat ng mga diplomat at opisyal na nakipag-usap sa politiko. Kaya, sa yugtong ito, malinaw na nakuha ng Europa ang inisyatiba sa pag-oorganisa ng mga pag-uusap sa mga Ruso tungkol sa kapayapaan sa Ukraine at aktibong pinapalakas ng Europa ang tulong nito sa Ukraine at ang pagpataw ng mga parusa laban sa Russia. Klaro na kailangan pa rin dito ang tulong ng US at si Trump ay kailangan din ang suporta ng mga Europeo para sa pagpapatupad at pagsunod sa kasunduang pipirmahan ng US at Iran sa Biyernes. At sa wakas, nagsimulang manaig ang matinding pragmatismo. Pero hanggang dulo, nag-aalala pa rin ng Europa na baka sirain lahat ni Trump. Habang abala siya sa digmaan sa Iran, naitayo na ng Europa ang sistema ng pagpuwersa kay Putin. Nadagdagan pa ng Ukraine ang mga long-range na atake sa Russia at lahat ay kontento, maliban kay Putin. Nag-aalala sa Europa na baka dumating si Trump at sirain ang lahat sa paghimok ng konsesyon kay Vladimir Putin. Ang katotohanan na si Trump ay nagkaroon ng halos 1 oras na tawag sa telepono kay Putin noong linggo ay lalo pang nagpalala ng mga pang-ambang ito na nagpapahiwatig na maaari siyang bumalik sa pagpuwersa sa Ukraine na magbigay ng teritoryo at tanggapin ang hindi patas na kasunduan. Pagkatapos ng mahigit oras na pag-uusap ni Trump kay Zelensky at iba pang leader sa summit ng G7, bigla siyang lumabas na nakangiti at inanunsyo na ibabalik ng Estados Unidos ang parusa sa sektor ng langis at gas. At agad niyang idinagdag na ang Russia mismo ang dapat na makipagkasundo sa wakas. Higit pa dyan na yung araw mismo ay sinabi niya at ito ay isang CP na pag-aaralan natin ang posibilidad ng pagbibigay ng mga Amerikanong missile sa Ukraine. Sinabi niya na maayos ang pag-uusap nila kay Putin at Zelensky, ngunit kailangan ng Ukraine ng tulong na tiyak nating ibibigay. Malinaw na may kapalit ang pagiging magaan ni Donald Trump sa usapan, kaya ko rin nabanggit ang pagiging praktikal.
Ayon sa ulat, pumayag si Donald Trump na bigyan ng presyon si Vladimir Putin at tumulong sa Ukraine kapalit ng suporta ng mga Europeo sa kasunduan niya sa Iran at tulong sa pagtanggal ng mga mina sa kipot ng Hormuz. Sumang-ayon ang mga Europeo na tutulong kung tutulong si Trump sa Ukraine. Sa huli, panalo ang lahat kaya umalis si Trump sa summit na masaya. Sa totoo lang, gumawa si Emmanuel Macron ng isang astig na diskarte dito. Para maiwasan ang pag-uulit ng nangyari sa G7 summit noong nakaraang taon, kung saan umalis si Trump ng maaga at sinabi niyang wala na siyang dapat gawin doon. Nakumbinsi ni Emmanuel Macron si Trump na magtagal pa sa pamamagitan ng hapunan sa palasyo ng Versailles sa labas ng Paris. Alam ni Emmanuel Macron ang hilig ni Trump sa eksklusibidad kaya naging epektibo ito. Pagkatapos, magbabahagi sila ng sipi mula kay Trump. Alam nyo, dapat akong umalis sa ikalawang kalahati ng Martes. Pero pagkatapos, ang presidente ng Pransya na lumalabas na napakabait na tao ay inimbita ko sa hapunan sa Versailles. Ang Versailles ay hindi lang pininturahang ginto, kundi isang tunay na kayamanan. Kaya nanatili pa si Trump ng isang araw sa summit na iyon. Pagkatapos ng summit, inilabas ng mga leader ng G7 ang pahayag ukol sa Ukraine na pinirmahan din ni Donald Trump. Ang pinakamahalaga doon ay nakasaad ang mga sumusunod. Matatag na suporta sa Ukraine sa pagtatanggol nito sa kalayaan, soberanya at integridad ng teritoryo nito. Pinahahalagahan ng katatagan at tagumpay ng Ukraine. Nitong mga nakaraang buwan, kitang-kita ang bagong sigla sa labanan at nakuha ng Ukraine ang inisyatiba. Napagkasunduan ang pagtaas ng supply ng mga kagamitan para sa depensang pangimpapawid at mga kagamitang may kakayahang tumama sa malalayong distansya. Handang pag-usapan ang pagbibigay ng lisensya sa Ukraine upang mapalawak ang kanilang produksyong militar. Magkakaroon ng hiwalay na episode tungkol sa paksang ito sa YouTube channel na ito, lalabas ito ngayong araw. Kaya inirerekomenda kong mag-subscribe kayo sa channel dahil napakahalaga ng paksang ito, sa madaling sabi. Nagbibigay ang Estados Unidos at Europa ng lisensya sa mga tagagawa ng Ukraine para gumawa ng makabagong missile at air defense system. Mauna na ako, magbibigay ako ng spoiler sa next episode. Kasama rito ang mga interceptor na missile ng Patriot. May interesting na sistema, nagbibigay ng lisensya ang Amerikano sa Europeo para formal na magbukas ng produksyon sa Ukranya. Pero ang produksyon na ito ay isinasagawa talaga ng mga espesyalistang Ukrainyano. Sa kabuuan, ito ay isang hiwalay na usapin at sobrang mahalaga ito. Ano pa ang laman ng G7 communique? Napagkasunduan ang dagdag na suporta upang makaraos ang Ukraina sa susunod na taglamig. Obligasyon, di nating dagdagan ang presyon sa ekonomiyang pandigma ng Rusya, higpitan ng mga parusa pati sa langis at gas. Sumang-ayon din si Trump dito. Kung ganito nga ang mangyayari, dapat nating aminin na hindi lang nagising ang Europa, kundi nakuha pa nila ang inisyatiba. Sa wakas, masasabi nating leader na ang Europa, hindi na lang sumusunod sa Estados Unidos. Dito ko natatapusin, ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto nyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari nyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. May Patreon, Buy Me a Coffee, Crypto Wallet, bank details at YouTube sponsorship. Piliin ang pinakakomportableng paraan. Maraming salamat sa anumang suporta. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.